Nabawi ng Department of Labor and Employment o DOLE ang humigit kumulang 4.68 million pesos na halaga ng mga benepisyong pinansyal para sa mga manggagawa sa Nueva Ecija mula Enero hanggang Hunyo 2026 sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA program. Ayon sa DOLE, ang naturang tagumpay ay bahagi ng layunin ng administrasyon na isulong ang inklusibong paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng patas na pagpapatupad ng mga batas sa paggawa, pagpapalawak ng akses sa hustisya para sa mga manggagawa at pagpapanatili ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga employer at empleyado. Sa unang 6 na buwan ng taon, matagumpay na naresolba ng DOLE Nueva Ecija Provincial Office ang 249 requests for assistance o RFA na nagresulta sa pagbabalik ng iba't ibang monetary claims ng mga manggagawa kabilang ang hindi nabayarang 13-month pay, huling sahod, overtime pay, separation benefits at iba pang legal na benepisyo. Binigyang diin ni DOLE Nueva Ecija Officer in Charge Provincial Director Ethel Galvan na sa ilalim ng pamumuno ni Labor Secretary Francis Tolentino, nananatiling prioridad ng ahensya ang pagbibigay ng mabilis, patas at madaling maabot na mekanismo sa paglutas ng mga sigalot sa paggawa. Ayon kay Galvan, layunin ng DOLE na matiyak na ang bawat manggagawa ay may pagkakataong makamit ang hustisya habang binibigyan din ng pagkakataon ng mga employer na marisolba ang mga alitan sa mapayapa at maayos na paraan. Bukod sa mga kasong naayos sa ilalim ng SENA, nakapagbigay rin ang DOLE Nueva Ecija ng kaukulang tulong sa 275 iba pang kliyente na ang mga reklamo ay wala sa saklaw ng programa. Sa pamamagitan ng technical assistance at referral system, itinuro ang mga ito sa mga kaukulang tanggapan ng pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga pangailangan. Karamihan sa mga kasong naresolba ay mula sa mga manggagawa sa sektor ng serbisyo, wholesale at retail trade, accommodation at food services, administrative support at construction. Ipinakita rin ng mga isinagawang single entry conferences ang kahalagahan ng bukas na dialogo sa pagitan ng employer at empleyado na nagbigay daan sa mabilis na pagresolba ng mga issue sa lugar ng trabaho habang napapanatili ang maayos na labor management relations. Ayon pa sa DOLE, hindi lamang agarang pinansyal na tulong ang naibigay ng programa sa mga manggagawa, kundi mahikayat din nito ang mas mataas na pagsunod ng mga employer sa mga umiiral na labor standards na nag-aambag sa mas matatag at produktibong mga lugar ng trabaho sa buong Nueva Ecija. Habang patuloy na dumarami ang mga pamumuhunan at oportunidad sa trabaho sa lalawigan, tiniyak ng DOLE Nueva Ecija na lalo nitong paiigtingin ang pagpapatupad ng Single Entry Approach o SENA at iba pang labor programs upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa at mapanatili ang isang makatarungan, maayos at produktibong kapaligiran para sa negosyo at paggawa. Sinimula ng Department of Agriculture o DA Central Luzon ang pagbalangkas ng Regional Agriculture Plan 2029-2034 sa Pantabangan Nueva Ecija sa pamamagitan ng isang 4 na araw na strategic planning workshop na naglalayong gawing mas epektibo at mas tumutugon sa pangailangan ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang stakeholder ang mga programa sa agrikultura sa rehiyon. Ang aktibidad na pinamagatang Reframing Agricultural Governance Strategic Planning Workshop for Sustainable Regional Development 2029-2034 ay ginanap sa Pantabangan Nueva Ecija at dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang operating units ng DA Central Luzon, mga attached agencies at government corporations, gayon din ng mga samahan ng mga magsasaka at mangingisda.
Pinangunahan ng Planning, Monitoring and Evaluation Division ng DA Central Luzon ang workshop kung saan sinuri ng mga kalahok ang kasalukuyang kalagayan ng sektorang agrikultura sa Central Luzon. Tinukoy ang mga pangunahing hamon at oportunidad at naglatag ng mga estratehiya para sa pangmatagalang pag-unlad ng sektor. Naging resource person sa aktibidad si Dr. Evelyn Aro Esquejo na nagbahagi ng mahalagang konsepto, pamamaraan at estratehiya sa pagbuo ng isang pangmatagalang plano para sa pagpapalakas at modernisasyon ng agrikultura sa rehiyon. Kabilang sa mga lumahok ang mga kinatawan mula sa iba't ibang technical at support division ng DA Central Luzon at mga attached agencies tulad ng Agricultural Training Institute o ATI, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Fertilizer and Pesticide Authority FPA, National Dairy Authority o NDA, National Food Authority NFA, Philippine Carabao Center PCC, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Philippine Coconut Authority PCA, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, at Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa Office of the Provincial Agriculturist ng Bataan, Regional Agricultural and Fishery Council, Farmers and Fisherfolk Cooperative Association, League of Municipal Agricultural Officers, Municipal and City Agriculturists of the Philippines, Incorporated Region 3 at Philippine Association of Agriculturists Central Luzon. Sa isinagawang workshop, tinalakay ang mga pangunahing issue at oportunidad sa sektorang agrikultura, pagbuo ng pangmatagalang bisyon ng rehiyon, pagtukoy ng mga prioridad na programa, mga estratehiya at mga performance indicator na magiging gabay sa pagpapatupad ng Agriculture Plan 2029-2034. Kasama rin sa mga napag-usapan ang mga mekanismo sa implementasyon, monitoring at koordinasyon upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng plano sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na organisasyon. Sa pagtatapos ng workshop, binigyang diin ng mga kalahok ang kahalagahan ng matibay na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, local government units, akademya, mga organisasyon ng magsasaka at mangingisda, at iba pang stakeholder upang maisakatuparan ang mga layunin ng Panrehiyong Strategic Agriculture Plan. Hinikayat ng Department of Science and Technology Industrial Technology Development Institute o DOST-ITDI ang mga local government units o LGUs na gamitin ang mga small-scale composting technologies upang mabawasan ang dami ng nabubulok na basura at maisulong ang mas epektibong solid waste management sa mga komunidad sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayon sa DOST-ITDI, ang inisyatibong ito ay bahagi ng pagsuporta sa layunin na palakasin ang pangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng agham, teknolohiya at inobasyon, kasabay ng pagtataguyod ng mga sustainable na pamayanan at responsableng pamamahala ng basura. Ipiliwanag ni Engineer Janema Bilonio, Science Research Assistant ng DOST-ITDI, na ang dual drum composter at household tumbling composter ay idinisenyo upang tulungan ang mga komunidad sa wastong pagproseso ng biodegradable waste at gawing kapaki-pakinabang na compost. Ayon kay Bilonio, sa pamamagitan ng paggamit ng mga composting technology na ito, malaking bahagi ng mga nabubulok na basura ang maaaring maproseso sa halip na itapon sa sanitary landfill na makatutulong sa pagbawas ng polusyon at pagpapahaba ng buhay ng mga disposal facility. Ang dual drum composter ay angkop para sa mga barangay at munisipalidad at may kakayahang magproseso ng hanggang 100 kilo ng biodegradable waste sa bawat batch.
Samantala, ang household tumbling composer ay inilaan para sa mga tahanan bilang isang simple at manual na teknolohiya na madaling gamitin ng mga pamilya. Binigyang diin din ni Villanyo na ang matagumpay na paggawa ng compose ay nakasalalay sa tamang kombinasyon ng green waste, brown waste, sapat na hangin, tubig at moisture upang natural na mabulok ang mga organikong materyales. Upang matiyak ang tamang paggamit ng mga teknolohiyang ito, nagbibigay ang DOST-ITDI ng pagsasanay at teknikal na gabay sa mga interesadong LGU at komunidad. Maaari ring humingi ng tulong ang mga nais magpatupad ng composting technologies sa kanilang Provincial Science and Technology Offices o PSTOs na nagsisilbing katuwang ng DOST-ITDI sa paglilipat ng teknolohiya. Bukod sa pagbawas ng basura, ang compost na nalilikha mula sa mga teknolohiyang ito ay maaaring gamitin bilang soil conditioner o organikong pataba na nakatutulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng lupa at pagsuporta sa mas sustainableng produksyon sa agrikultura. Sa pagsusulong ng composting sa antas ng tahanan at komunidad, patuloy ding isinusulong ng DOST-ITDI ang layunin ng Republic Act No. 9003, Ecological Solid Waste Management Act, partikular ang wastong paghihiwalay at pamamahala ng basura upang mapangalagaan ang kalikasan at maisulong ang mas malinis at mas luntiang kapaligiran.